Nung unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng dambuhalang mga puno ng bundok Banahaw, naghahanda ang dalawang magkaibigan para sa isang misyong babago sa kanilang buhay. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang humahalik sa mga dahon, nagbibigay ng ginintuang liwanag na tila nagkukubli ng isang malalim na misteryo. Seryoso ang kanilang mga mukha, ramdam ang bigat ng bawat hakbang sa maputik na daan. Hindi lang ito basta vlog, ito ay isang seryosong investigasyon para mahanap ang katotohanan sa likod ng maalamat na White Lady ng Banahaw. Ayon sa mga taga rito, ang bundok na ito ay buhay. Bawat bato, bawat baging, at bawat ihip ng hangin ay may sinasabi kung pakikinggan lang ng mabuti. Habang lumalalim ang kanilang paglakad, ang kaninang mainit na sikat ng araw ay napapalitan ng isang kakaibang lamig. Ang hamog ay dahan-dahang gumagapang sa kanilang paanan, tila isang aninong sumusubaybay sa bawat kilos nila. Ito ang tinatawag na transition period, ang sandali kung kailan ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga espiritu ay nagtatagpo. Walang halong biro, tanging seryosong pananaliksik ang dala nina. Jojo at Mark, alam nilang sa bawat paglingon, sa bawat pagpindot ng kamera, ay may pagkakataong makatagpo sila ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang Banahaw ay hindi lang isang lugar. Ito ay isang saksi sa mga sikretong matagal nang ibinaon ng panahon. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, tanging ang kanilang mabibigat na hininga at ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Papalubog na ang araw at ang kadiliman ay handa na silang lamunin. Ngunit sa kabila ng kaba, handa silang ituloy ang laban. Dahil sa dulo ng maputik na landas na ito, naghihintay ang isang sagot na maaaring hindi nila inaasahan. Gaya ng nakikita nyo sa lens natin guys, nandito na kami sa loob. Medyo malayo na rin ang narating namin ni Mark. At habang palalim kami ng palalim sa gubat ng Banahaw, lalong bumibigat ang pakiramdam dito. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, di ba? Yung tinatawag nilang golden hour. Pero sa likod ng ganda na yan, alam nating lahat na iba ang kwento ng bundok na ito pagdating ng dilim. Seryoso kami sa lakad na to para sa Paranormal TV. Gusto naming makita kung totoo ba talaga yung mga report na natatanggap namin tungkol sa White Lady na madalas daw magpakita rito sa trail. Sabi kasi ng mga locals, bago raw tuluyang magdilim, doon nagsisimulang magparamdam ang mga hindi natin nakikita. Ramdam nyo ba yung hangin? Biglang lumamig, di ba? Kahit may sikat pa ng araw sa itaas, dito sa ilalim ng mga puno, parang may kung anong humahaplos na sa batok mo. Hindi namin alam kung ano ang madadatnan namin sa dulo ng trail na to. Pero hanggat may liwanag pa, itutuloy namin ang pag-shoot. Sa lahat ng mga nakaabang sa amin dito sa Paranormal TV, manatili lang kayo. Sana lang lahat ng mahuhuli ng kamera na to ay may paliwanag. O baka naman may mga bagay talagang sadyang hindi dapat maintindihan. Dito na tayo sa mas makitid na bahagi ng gubat. Dito na raw nagsisimulang magbago ang lahat. Sama-sama nating alamin kung ano ba talaga ang itinatago ng bundok Banahaw. Sa mundo ng social media, ang katotohanan ay pwedeng i-edit. At ang takot ay pwedeng ibenta. Kilalanin sina Jojo at Mark, ang duo sa likod ng Paranormal TV. Si Jojo, ang face of the channel, isang ambisyosong vlogger na uhaw sa trending na thumbnail. Sanay siyang gumamit ng mga clickbait na pamagat at pekeng reaksyon. Si Mark naman ang technical genius, ang master ng fishing line, smoke machines, at mga pre-recorded na kalasgas.
Para sa kanila, ang kababalaghan ay isang negosyo lamang. Hapon pa lang nang marating nila ang paanan ng Mehmet Banahaw, habang ang ibang mga deboto ay umaakyat para manalangin. Sina Jojo at Mark ay may ibang pakay. Bit-bit ang kanilang mga high-end na camera, power bank, at mga gamit na pangpeke ng paranormal activity. Pumasok sila sa isang trail na hindi na madalas daanan ng mga turista. Boss, sigurado ka ba rito? Tanong ni Mark habang hinihingal sa bigat ng tripod. Masyado nang malayo to sa campsite. Tumigil si Jojo at lumingon sa kamera. Doon tayo sa lugar na walang tao, Mark. Mas kapani-paniwala ang takot pag alam ng viewers na tayo lang ang nandito. Isipin mo na lang ang revenue natin pag nag-viral to. Habang paakyat, nagsimula ng mag-shooting si Jojo. Pinapakita niya sa kamera ang mga kuwebang nadadaanan nila. Nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa mga nawawalang tao. Ngunit habang tumataas sila, ang hangin ay nagsimulang bumigat. Ang mga huni ng ibon na naririnig nila kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Mark, okay na ba lahat? Siguraduhin mo lang na nailagay mo lahat ng props sa tamang pwesto, ha? Yung speaker na may White Lady sound, naitago mo ba ng maayos doon sa likod ng malaking balete? Kailangan pag-on natin ang live mamaya. Hindi mahahalata ng viewers na tayo lang din ang gumagawa ng sound effects. Yung tali para sa tent, naset mo na ba? Gusto ko yung biglang hihila yung tent para talagang mukhang may humahablot sa amin. Oo, Jojo, relax ka lang. Kanina ko pa naayos lahat. Yung speaker, safe na yon, hindi makikita ng camera. Pati yung fishing line para sa tent, naka-ready na. Isang hila mo lang mamaya, titiwarik na yung tent natin. Sigurado akong magugulat ang mga followers ng Paranormal TV dito. Wala silang kaalam-alam na tayo lang ang direktor at aktor ng sarili nating katatakutan. Mabuti na yung sigurado. Alam mo naman ang mga viewers ngayon, mapanuri na. Kailangan seryoso ang mukha natin mamaya. Kapag sinabi kong action, doon mo na simulan yung pagiging paranoid. Sa ngayon, i-check natin ang signal dito. Ayokong maputol ang livestream habang ginagawa natin ang ghost hunting act natin. Banahaw, sana makisama ka sa amin ngayong gabi. Malaking views ito para sa channel natin. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng balite, nagsimula ang tunay na trabaho ni na Jojo at Mark. Hindi pananalangin ang dala nila, kundi mga kagamitang gagawa ng huwad na kababalaghan. Maingat na itinali ni Mark ang isang manipis at siya transparent na nylon sa isang sanga na nakalaylay sa tapat ng kanilang tent. Sa isang hila lang nito magmumukhang may gumagalaw na kung ano sa itaas ng puno. Samantala, si Jojo naman ay habala sa pagtatago ng isang maliit na Bluetooth speaker sa siwang ng mga dambuhalang ugat. Ang bawat kalasgas at boses na maririnig sa vlog ay kontrolado nila mula sa kanilang mga cellphone. Ready na, boss! Bulong ni Mark habang sinusubukan ang tensyon ng tali. Sa signal mo, hihilahin ko to para magmukhang may tumalon. Tapos i-play ko yung audio ng iyak ng babae. Siguradong milyon ang views nito. Naglabas sila ng delata at nagsimulang kumain. Nagtatawanan sa kanilang mga nakaraang panloloko sa ibang horror sites gaya ng Diplomat Hotel. Para sa kanila, ang Matt Banahaw ay isa lamang malaking studio para sa kanilang susunod na viral video. Kampante sila dahil ang bawat multo ay sila ang may gawa. Ngunit habang papalapit ang hating gabi, ang hangin ay biglang lumamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ang ingay ng mga kuliglig na kanina pa naririnig ay biglang naputol. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Tumigil sa pagnguya si Mark at dahan-dahang lumingon sa madilim na bahagi ng gubat. Doon, sa pagitan ng mga puno, naramdaman nila ang isang pares ng mga matang nakatingin sa kanila. Hindi ito mata ng tao at lalong hindi ito bahagi ng kanilang plano. Sa gitna ng dilim, sa paanan ng puno, ang dalawang hangal nagsimula ng laro. Hawak ang kamera, pilit ang ngiti, nag-aabang ng puti sa gitna ng gabi. Narito na kami, bulong ni Jojo sa lente. Ang White Lady ng Banahaw, baka magpakita na rito sa tapat ng balet. Itinuro ni Mark ang sangang gumagalaw, habang sa ilalim ng ugat, speaker ay humihiyaw. Hininga sa maikling katahimikan, isang pekeng iyak, isang huwad na multo, para sa mga likes, para sa mga view ng tao. Ngunit ang gubat ay hindi natutuwa. Sa mga dayuhang ang tanging dala ay pandaraya. Ang hamog ay kumapal, ang hangin ay naging yelo, ang puting anino sa likod biglang naging totoo.
Hindi ito babae, hindi ito banayad. Ito'y isang aninong sa lupa ay hindi nakasayad. Dahan-dahan, ang nylon ay nabanat. Ang tawang The Record, naging ulong kumakalitkat. Ang hinahanap nilang white lady, tila naglaho. Pinalitan ng nilalang na may ulo ng kabayo. Mark, takbo! Sigaw ni Jojo sa gitna ng silakbo. Ngunit ang bawat hakbang tila sa putik ay nakapako. 1 kilometro na ang layo. Pawis ay tumatagaktak. Ngunit ang Belletri ay naroon pa rin, tila humahalakak. Bawat liko ay pamilyar. Bawat puno ay pareho. Ang bundok Banahaw ay naging isang dambuhalang laro. Ang kompas ay bale. Ang GPS ay nawala ng ulirat. Sa gubat na ito, ang katinuhan ay unang nagkakalat. Tumigil si Mark. Nanginginig. Hapo ang katawan. Jojo! Bakit nandito pa rin tayo sa ating pinagsimulan? Jojo, sandali. Huminto ka muna. Sabi ni Lolo, kailangang baliktarin ang damit para hindi tayo maligaw. Dali, baliktarin natin. Nanginginig ang mga kamay ni Mark habang pilit niyang hinuhubad ang kanyang jacket sa gitna ng dilim. Bawat butones ay tila naging bakal at ang tela ay naging kasing bigat ng semento. Pilit niyang binaligtad ang suot, kumakapit sa huling pag-asa at sa mga lumang paniniwala. Umasang ang landas ay biglang magbabago at sila ay tuluyang makawala sa sumpa ng gubat. Ngunit sa likod ng tela, hindi liwanag ang bumungad. Sa halip, isang mainit at mabahong hininga ang naramdaman ni Mark sa kanyang bato. Ang tikbalang ay hindi na nagtatago. Narito na siya, nakabunto, nakatiyan, at naghihintay. Jojo, huli na tayo! Hindi na tayo nakatalikod sa kanya. Siya na ang nakaharap sa atin. Sinasabing ang bawat lugar na may kasaysayan ay may sariling bantay sa ating paghahanap ng atensyon. Sa ating paghahangad ng views at kasikatan, madalas nating nakakalimutan ang isang mahalagang bagay, ang respeto. Ang bundok Banahaw ay hindi isang entablado para sa ating mga laro. Hindi ito dekorasyon para sa ating mga inimbentong kwento. Dahil sa bawat hakbang nating may halong panlilinlang, may mga matang nakamasid na hindi natutuwa sa ating paglapastangan. Ang nangyari kina Jojo at Mark ay isang babala. Ang katotohanan ay hindi kailangang manipulahin. Dahil sa dilim, ang katotohanan mismo ang hahanap sa iyo. Huwag nating hamunin ang mga bagay na hindi natin kayang unawain. At huwag nating paglaruan ang mga lugar na itinuturing na banal. Dahil sa huli, kapag namatay na ang ilaw ng iyong kamera at nawala na ang signal ng iyong livestream, ang tanging may iwan sa iyo ay ang dilim. At sa dilim na iyon, hindi mo na malalaman kung sino ang totoong nanonood sa iyo. Ito ang huling investigasyon ng Paranormal TV sa bundok Banahaw. Hanggang sa muli nating pagkikita, kung may pagkakataon pa. Nandito na tayo sa loob ng gubat ng Banahaw. Ayon sa mga kwento, nagpapakita ang white lady kapag ganitong oras. Dapat tahimik lang tayo. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.